Okay, so special episode 3346, 3347, and 3348. Ngayon, dahil April 11th, Huwebes, no? Sa lahat ng may mga aso at pusa, okay? So, National Pets Day ngayon sa mga aso ko. Okay? At sa mga aso ng lahat ng pet lovers dyan. Ingatan po natin ang mga alaga natin, mahalin natin sila katulad ng pagmamahal natin sa sarili natin. At again, sa nagpadala ng Piso Caravan Foods, maraming salamat sa lahat ng nag-GCash, nag-Maya, nag-bank transfer. Maraming salamat. At sa gusto pang mag-sponsor, kung merong mga pet suppliers, libre ho kayo, lalong-lalo na i-advertise ko ho dito separately, together with my dogs and cats, kung gusto niyong i-advertise whatever items, no, related to animals. Pero again, gamitin natin yung taro, okay? So, kukuha ako dito ng 3. Malalaman natin kung ano yung mga factors ng blessings or karma na makukuha ninyo. So, this is a general reading, ha? Una, Magician. Pangalawa, the Queen of Wands. Pangatlo, the Eight of Wands. Okay. So, ngayon, kung naaalala ninyo, di ba? Yung unang lumabas dito sa daily episode is the protection. Yung unang baraha naman na lumabas dito sa special episode which we are using sa tarot is Magician. So, ibig sabihin, yung iba sa inyo talagang binarang, kinulam, kinarma, lahat ng negative. So, ibig sabihin, yung iba sa inyo talaga tinamaan bago ang Semana Santa, bago ang solar eclipse. Yung iba, on the spot, mismo pagpasok ng kamalasan, tinira agad kayo. And, 80%, no, sa gumawa ng bad karma ninyo is mother figure. So, posible, isinumpa kayo ng mga nanay na, ewan ko kung ano. Siguro, no? And then, yung huling baraha is 8 of Wands. Ibig sabihin, aksyonan mo agad, no? Rapid action, quick decision, and quick movement. Dahil hindi hindi mo kayang tularan ang hinihiling ng isang ina, isang lola, tita, na ginawan mo ng kasalanan. It might be also possible asawa mo, no? Asawa mong hiniwalayan mo, iniwan mo, girlfriend mo, ka-live-in mo, kahit third party mo pa siya. Kasi, hindi lahat ng third party masama. Merong mga third party na tumutulong pa sila mismo sa pamilya ng ka-live-in nila or karelasyon nila. Kaya sila hindi tamaan ng karma dahil they do extra things beyond doon sa sarili nila. Kasi aminin ninyo, hindi lahat ng third party nang huhot-hot ng pera. Hindi rin lahat ng asawa hindi mukhang pera. Sorry for my words, but I have to explain this the way it goes para maintindihan. Maraming third party na mukhang pera, marami ding asawa na legal na mukhang pera. So, ganun din sa husband, ganun din sa third party na lalaki. May mga ganun eh. So hindi mo pwedeng i-judge kasi ganun sila. Kasi hindi sila magkakaroon ng third party unless kung hindi kayo nagkaroon ng trouble mismo, kayong legit or legal. So, either of the two or either dito sa third party relationship, may diferensya. Kaya nagkakaroon ng sanga.
Ganon din sa trabaho, no? Kung walang sip-sip, walang matatanggal. Sa tawag doon, sa promotion, sa pag-aaral, kung walang suhulan, wala ring masasaktan or mauunahan. Ando doon yung inggit, ando doon yung sama ng loob, ayaw malampasan, gusto i-maintain yung status quo ng buhay. Ganon din siguro sa mga mayayaman. Not just mayayaman, kasi most of the time yung nag-aaway is nag-iinggitan is mahihirap. No? Pag may TV yung isa, bili agad yung isa. Pag may ganito, bili agad si ganito. Kahit malubog ka na sa utang, di ba? Then you go for that just because of that. Di ba? Ngayon, baka sa episode ko na naman na ito, marami na namang mag-report, no? Sorry to say sa lahat ng bashers ko, this is how I emphasize or how I explain the cards that I have within my energy and coverage. Sa gustong magkaroon ng diretsahang reading at ritual, i-PM nyo ako, i-message nyo ako. Kasi, hindi ako katulad ng ibang readers na maraming sugar coat, no? And then, pag sinabi ko kasing ganyan, ganyan talaga yung nangyayari eh. Sa vision ko na yan. And then, panata kasi yung gamit ko. And I'm not using any fake options or whatever, no? Maliban sa mga legit na katulad ko, maraming legit sa TikTok, marami ding scammer. So, usisain nyo lahat. Hindi lang ako talaga makalusot-lusot nung nakaraang buwan at nakaraan pa dahil sa mga reports ng mga fake na reader at saka fake healer. Dahil nga hindi nila matanggap yung ibang clients nila nagsilipatan sa akin. Hindi ko naman kasalanan yun, okay? Just to provide a short and brief explanation within myself, never akong nag-mention ng tao na kaparehos ko. Kasi wala akong kapareho. Everybody is born unique and everybody has a gift. Nasa sa inyo lang yon kung paano nyo gamitin yung regalo ng Diyos. Kasi, kung pareho lang naman tayo ng regalo, dapat wala ng category and wala ng leveling. Diba? But on this side of life, I was given an extra gift coming from the universe and from God to provide you an advanced information kung ano yung mangyayari sa buhay nyo na dapat ninyong pakaabangan. Kapag sinabi kong cleansing and then binaliwala nyo and then nangyari, wala na tayong magagawa doon. Tapos ipapagawa nyo, imbes na 1 linggo lang gagawin, hahaba kasi hindi kayo naniwala, di ba? And then doon sa na-ritual ko na may nakitaan akong death, totoo yun. Pero kung ayaw mong maniwala, pakaabangan mo na lang, di ba? Kasi dito, there is the protection card from the first and then the magician right here. Yung happiness mo, ibig sabihin, ayaw ng manugay. Ang tawag nito, mother-in-law, sister-in-law, tiyahin, the family, or whatever. And then everybody right here. So ngayon, yung good luck mo naman dito, ang katumbas is, you have to take action or you have to move ahead. Rapid and quick decision para maabot mo ang good luck. Ganito si Phoenix Heart gumawa ng reading. So, on my special episode, English episode, we will check mostly the female and male vibrations. And then we will go with the dark and light side of life. And then the last part is the real talk. Sa gustong magpa-reading, magpa-ritual, magpa-cleansing, magpagawa ng charms, message nyo lang po ako. Hindi ko po ma-update yung store ko. Gawa ng mga appeal na ginagawa ko sa page dahil sa mga mapanira at naiinggit na mga tao. Sorry to say. Kasi ganun lang talaga. Kung talagang nilalapitan ako, tutulong ako. Okay? Good evening, everyone!